na lang kadali sa'yo, Dominic. Siya ang dahilan ng pagkawala ng anak natin. Ina ako, Dominic. At hindi pwedeng kalimutan ko lahat ng yon. Ani ni Nadine na kunwari nasasaktan. Marahang niyakap ni Dominic ang asawa. Calm down. Tama na. Sorry. Nakangisi namang yumakap si Nadine sa asawa. By the way, dito dediretso sina mom and dad. Ipapasundo ko sila sa airport at 1 in the morning. Tumango naman si Dominic. Hindi pa rin makapaniwalang mag-asawang Vasquez nang malaman na business partner ng Del Franco ang De Torres firm, kaya dali-daling bumalik ang mga ito sa Pilipinas. Iha, this is now the right time for us to revenge, hani ni Doña Marilda. Right, Mama. But wait, retired na si Doktora Maniebo, right? Siya lang naman ang nakakaalam ng sikreto natin. Tumango ito. I have warned her already, pero hindi siya nakinig. Matitikman niyang galit ng isang Vasquez. Mariing wika ni Nadine at mabilis na tinungga ang red wine. That's my daughter, nakangiting tugon ni Mrs. Vasquez. Where's your son? I don't know, Mama. Kasama lang niya kanina si Yaya. Hindi mo pa rin siya magawang tanggapin, Iha? You should try. Napabuntong hininga si Nadine sa sinabi ng ina. Stop it, Mama. Yun ang huli kong gagawin. I don't like him. Kung hindi lang dahil kay Dominic, matagal ko nang inalis ang batang yan. Humiling si Mrs. Vasquez sa narinig. Come on, Iha. Sa ginagawa mo, mas lalo lamang lalala ang sitwasyon. Baka tuluyang maramdaman ni Dominic ang malayong loob mo sa bata. At lalo pa siyang maghinala. I don't care, Mama. Basta ngayon, I am happy with Carlo. Gusto na niyang magsama kami, Mama. Tumigil ka, Nadine. Ani ni Mr. Vasquez sa anak. Pa, malapit ko nang makuha ang lahat ng ari-arian ng Del Franco. Konting tiis na lang. Dahil tuluyan ang babagsak si Dominic kasamang De Torres na yan. Hindi ko hahayaang manalo siya sa pagkakataong to. Napangisi ang mag-asawa sa narinig. Marahang natutop ni Judy ang bunganga sa mga narinig. Marahan itong lumayo sa pinagkukublihan at bumalik sa kinaroroonan ng alaga. Kukuha lamang sana ito ng tubig pero naulinigan niya ang pag-uusap sa balcony. Come in. Marahang inayos ang mga papeles sa mesa. Hi. Gusto ko lang sanang itanong kung natapos mong basahin ang project proposals. Hani ni Dominic. Umiling ito. Hindi pa. Nangangalahati pa lang ako. Coffee? Tumango ito. Yes, please. Marahang tumayo ang dalaga at nagtimpla ng kape. You still want black coffee? Hindi mo pa rin pala nakakalimutan. Hani ni Dominic. Tumayo ito at lumapit sa dalaga. Ako na, salamat. Hindi sinasadyang mahawakan itong palad ng dalaga nang kunin ang tasa at kutsarita dito. I'm sorry. Marahang binawi ni Sofia ang palad at bumalik sa kinauupuan. Muling naupo si Dominic sa sopa habang hawak ang tasa ng kape nito. Maiba ko, Sofia. Ang sabi mo sa interview mo, you already have a son. Until now, hindi ko pa siya nakikilala. Natigilan naman si Sofia sa sinabi nito. Princess. Ha? I'm sorry, hindi kita narinig. Ano ulit? Maya-maya'y may kumatok sa pinto. Come in, hani ni Sofia. Pasensya na po, President, Ma'am, pero nasa labas po si Mrs. Del Franco. Hinahanap po kayo at nagpupumilit po siyang pumasok. Hanang secretary. Nagkatinginan ng dalawa. Mabilis na tumayo si Dominic at pinuntahan ng naghihisterya na namang asawa. What are you doing here, Nadine? Bakit ayaw lumabas ng babae mo? Dito pa talaga kayo naglalambingan, ha, Dominic? Buliyaw nito. Nasaan ang magaling na babae na yan? Napaka mga agaw, naninira siya ng pamilya. Stop it, Nadine. Sa mga narinig ay hindi maiwasan ni Sofia na maikuyom ang mga palad. Gustong-gusto niyang lumabas at sumbatan ng babae. Pero alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Let's go home, Nadine. Tulad ng dati ay sapilitan na namang iniuwi ni Dominic ang asawa. Hindi ko hahayaan na agawin ka ng babaeng yun, Dominic. Hindi! Shut up, Nadine. Wala kaming ginagawang masama ni Miss De Torres. Isa pa, bigyan mo naman ako ng konting kahihiyan. So please stop acting that way. No! Hindi ako titigil hanggat hindi nawawala sa landas kong babaeng yon.
Napatigil sa paglalakad si Dominic nang mapansin ang batang tila nawawala habang umiiyak sa isang sulok. Nilapitan niya ito at kinarga. "Hi, what's your name?" "David po," anito. "Are you alone? Sinong kasama mo?" "Mami ko po." "Oh my God, David!" Tawag ni Sophia sa anak nang mapansin na wala ito sa tabi. Hindi niya ito makita sa paligid. Napatakbo ito sa gwardiya na nakaabang sa elevator. "May napansin ka bang bata, 7 years old, naka-blue shirt and black pants with black hat?" "Pasensya na po kayo ma'am, pero wala po akong napansin. Samahan ko na po kayo sa information para ma-page po natin." Hindi na alam ni Sophia ang gagawin. Halo-halong kaba at takot nang nararamdaman niya. Sa sino man pong nakakita ng batang naka-blue shirt, black pants at hat, paki-approach na lamang po ang ating mga security. Sa narinig ay nagtungo si Dominic sa front desk at ibinigay ang bata. "So we will stay here. Your mom will get you here." At hinaplos ang buhok ng bata. "Thank you po," ani ni David at ngumiti dito. Hindi pa rin ito umaalis sa pagkakakanlong sa lalaki. Napangiti si Dominic. "How old are you?" "I'm turning 7 po." "Call me Tito Dominic." Maya-maya'y umiiyak nang lumapit si Sophia sa mga nasa front desk. "Miss, ako yung mami ng batang nawawala." "Sophia! Mami!" Mabilis na bumaba si David at tumakbo sa ina. "Dominic!" At kinargang anak. "David anak, I'm sorry, I'm so sorry." Mahigpit niya itong niyakap at kasabay nitong tuluyang paglaglag ng mga luha ni Sophia. Napatitig si Dominic sa mag-ina. Lumapit sa mga ito at marahang hinaplos ang likod ni Sophia. "Everything is okay now, princess. Don't cry. Please, come on. Let's eat. My treat." Anito tsaka niyakag ang mag-ina. "I'll take your son." At kinarga ang bata. Tila ba naging sunod-sunuran si Sophia? "Salamat, Dominic. Salamat." Seryosong wika ni Sophia habang hinihintay ang mga in-order nilang pagkain. "Don't mention it." Nakangiting tugon nito at napatitig sa bata. He's 2 years older than Patrick. Tumango lamang si Sophia. "Mommy, I want to stay with Tito Dominic." Napatingin si Sophia sa lalaki. "Sure son, come here." Tila gustong maluha ni Sophia sa narinig. "If you only know the truth, Dominic." Bulong ng isipan niya. Masayang kumain ang mga ito. Natural dahil si Dominic ang katabi ng bata ay itong umaalalay sa pagsubo ni David. Kitang-kita ni Sophia ang saya sa kanyang anak. Pero natatakot siyang malaman ni Dominic ang katotohanan dahil natatakot siyang mawala siya sa anak. "Thank you po, Tito Dominic. Ang sarap po ng mga ulam. Busog na busog po ako." Ani ni David habang hinahaplos ang tiyan. Marahang ginulo ni Dominic ang buhok ng bata. "Next time, I will introduce you to Patrick. Tsak na magkakasundo kayo. Mabait din siya katulad mo." "Talaga po? Pwede po ba bukas, Tito?" Tugon ni David. Nakitang-kitang excitement sa mga mata nito. Napangiti naman si Sophia. "Not too excited, David. Ayusin muna ang schedule ni Tito, okay?" Maging si Dominic ay napangiti rin sa tinura ng bata. Tama si Mommy, David. "Paano? Salamat ulit ha. Dito na kami." At pinindot ang susi ng kotse. Mabilis naman ang naging kilos ni Dominic. Binuksan itong pinto sa harap para makapasok ang bata. "So, see you little boy. Please be good all the time." Paalala pa nito. Nakangiting sumaludo ang bata. "Yes sir." Biro nito. Sabay na nagkatinginan sina Sophia at Dominic tsaka tumawa. "Dahan-dahan sa pag-drive, princess. Ingat kayo." "You too, Dominic." Tuluyang pinaandar ni Sophia ang sasakyan at lumayo. Napangiti naman si Dominic na nakatanaw sa papalayong sasakyan. "Will you please explain everything, Sophia?" Naghihisteryang pumasok sa library si Bea. "Nawawala ka na ba sa pag-iisip, Sophia?" Nakapamewang itong tumigil sa harap ng dalaga. "It was just an accident, Bea. Nothing to worry." "Nothing to worry? Nawala sa loob ng mall ang anak mo. Of all the people in the universe, si Mr. Del Franco pa talagang nakakita sa kanya." "Relax, Bea. Hindi ko sinabing totoo. We just ate together and nothing else."
Tuloy pa rin ang pagbabasa niya sa hawak na documents. Saan mo pala nabili tong kortina, Bea? Maganda ha? Pag-iiba niya sa usapan. Inis na naupo sa sopa si Bea. Stop it, Sophia! Ano ba talagang gusto mong mangyari? Ilang segundo ring hindi sumagot si Sophia. I saw how happy my son is, Bea. Nakita ko kung paano siya hawakan ni Dominic. Halos mangilid ng luha sa mga mata niya. Marahang tumayo si Bea at lumapit sa pinsan. Hinagod-hagod nitong likod ng dalaga. Shh! Lumalambot na talaga ang puso mo. Bea, what I'm going to do now? Hindi ko kayang ipagkait kay David na makilala niya ang kanyang ama. And so with Dominic, hindi ko rin ipagkakait sa kanya na makilala ang kanyang anak. And are you saying na ipapakilala mo na sila sa isa't isa? I don't know, Bea. Ayokong makasira ng pamilya. That videos and photos na nakuha natin na malakas na ebidensyang nangangaliwa si Nadine, hindi ko alam kung kaya kong ipakita kay Dominic. And even the documents handed by Dr. Maniebo. Paalala pa ni Bea. Yeah, nakatago ang lahat ng yon. Maya-maya'y tumunog ang cellphone ni Sophia. Hello, Judy? Aniya. Senyorita, pwede po ba tayong mag-usap? Tila natatakot ang boses ni Judy sa kabilang linya. What's wrong, Judy? May nangyari ba? Tell me. Mabilis naman nagkwentong kawaksi. Sa mga narinig ay tila ba magwawala ang isip ni Sophia. Napakawalang puso talaga ng babaeng yan. Sige na, Judy, magpahinga ka na. Mag-iingat kayo. Tuluyan nagpaalam ang kawaksi. May pinaplanong hindi maganda si Nadine. Ang sabi ni Judy, narinig niyang nag-uusap ang babaeng yun kasama ang kanyang mga magulang at kukunin nilang lahat ng mga ari-arian ng mga Del Franco. Pero paano? Balak ba nilang tapusin si Dominic? Yun lang ang pinakamadaling paraan para makuha nilang lahat ng mga ari-arian nito. Hani ni Bea. Oh my, napatutup ito. No, this can't be. Kailangan na nating kumilos, Sophia. I'm going to help you move. Kahit labag sa loob ko. I will do this for my nephew. Kahit hindi pa rin natatanggal ang galit ko kay Mr. Del Franco. Salamat, Bea. Salamat. Kinuha niya ang wireless telephone sa mesa at idinayal ang numero ni Attorney Manolo. Sobra ng kasamaan ng ugali mo, Nadine. Oras na para magbayad ka sa lahat ng sakit na ginawa mo sa akin at kay Dominic. Galit na saad ni Sophia sa sarili. Ipapaalam na ba ni Sophia kay Dominic ang lahat ng mga nalaman niya at mga pinaplano ni Nadine? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.